Huwag kang mainip, Cheska. Konting tiis na lang, mahal ko. Kapag nakuha ko na ang huling pirma ni Ana sa mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian, itatapon ko na ang babaeng iyan sa isang mental hospital sa labas ng Maynila. Pagod na akong magpanggap na mabait na asawa sa isang mahina at walang kwentang katulad niya. Wala na siyang ibang silbi sa akin kundi ang pera at legacy ng tatay niya. Ang mga salitang yon na binigkas ni Mateo sa loob ng kanyang opisina ay tumagos sa pintuan at tila mga lason na pumasok sa pandinig ni Ana Maribel. Sa labas ng silid, nakatayo si Ana habang nanginginig ang kanyang mga kamay na hawak ang isang tray ng espesyal na beef caldereta. Ito ang paboritong pagkain ni Mateo na 4 na oras niyang matiyagang niluto para sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Ang usok na nagmumula sa mainit na pagkain ay tila naging mapait na hamog na nagpalabo sa kanyang paningin. Ang bawat sangkap na kanyang pinili ng may pagmamahal ay tila naging basura sa isang saglit. Ang suot niyang abito na kulay asul na pinili niya dahil iyon ang paborito ng kanyang asawa ay biglang naging parang isang mabigat na kadena na sumasakal sa kanyang buong pagkatao. Hindi nagawang sumigaw ni Ana. Walang luhang pumatak sa kanyang mga mata sa unang sandali ng pagkawasak dahil ang sakit ay masyadong malalim para sa isang simpleng pag-iyak. Nakaramdam siya ng matinding pamamanhid na nagmula sa kanyang mga daliri hanggang sa kanyang dibdib. Ang singsing sa kanyang daliri, ang simbolo ng 10 taon ng katapatan at sakripisyo, ay tila naging isang piraso ng malamig at kinakalawang na bakal. Ang mundo sa paligid niya ay nawalan ng tunog. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na tibok ng sarili niyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Ang hangin sa koridor ng kanilang mansyon ay naging madikit at mahirap langhapin na tila ba ang bawat hininga niya ay puno ng alikabok ng pagkakanulo. Dahan-dahang ibinaba ni Ana ang tray sa isang maliit na mesa sa tabi ng pader. Tinitiyak na walang anumang tunog na malilikha sa pagitan ng porselana at kahoy. Ang bawat galaw niya ay parang isang robot, walang buhay at puno ng pighati. Sa kanyang isip, mabilis na naglakbay ang mga alaala ng nakaraang 10 taon. Ang mga gabi ng pag-aalaga niya kay Mateo noong nagsisimula pa lamang ito sa kumpanya, ang pagtanggi niya sa sariling mga pangarap para lang suportahan ang ambisyon ng asawa at ang mga pangako ng walang hanggang pag-ibig na ibinulong nito sa kanya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang lahat ng iyon ay isa lamang palang mahabang dula. Isang masining na panlilinlang na dinisenyo para agawin ang lahat ng iniwan ng kanyang ama. Bumukas ang pinto ng opisina at lumabas si Mateo na may suot na maskara ng pag-aalala. Nang makita niya si Ana, agad na sumilay ang isang mapanlinlang na ngiti sa kanyang mga labi. Nilapitan niya ang asawa at hinawakan ang mga balikat nito. Ang mga kamay na kanina lang ay tila naggagapos sa leeg ni Ana sa kanyang imahinasyon. Ana, mahal ko, bakit ka nandito? Sabi ko naman sa'yo, magpahinga ka na dahil tila hindi maganda ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw. Hayaan mong ang mga katulong na ang mag-asikaso ng hapunan. Sabi ni Mateo sa malambing na tinig na puno ng lason. Inakbayan niya si Ana at dinala sa hapagkainan kung saan may nakahandang 2 baso ng mamahaling alak. Pinanood ni Ana ang bawat galaw ng kanyang asawa sa ilalim ng malamlam na ilaw ng chandelier. Nakita niya ang mabilis na pagkuha ni Mateo ng isang maliit na puting tableta mula sa bulsa nito habang nakatalikod, at ang maingat na paghulog nito sa baso ng alak na nakalaan para sa kanya. Ang tableta ay mabilis na natunaw, nawala sa mapulang likido na tila ba hindi kailanman nandoon. Iniabot ni Mateo ang baso kay Ana nang may kasamang matamis na halik sa noo. Uminom ka muna para masarap ang tulog mo mamaya pagkatapos ng ating munting selebrasyon. Tumingin si Ana sa mapulang alak. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang paningin upang salubungin ang mga mata ni Mateo. Sa loob ng mga matang yon
Wala siyang nakitang pag-ibig, kundi isang madilim na kailaliman ng kasakiman. Ang tanong na paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan ay tila isang malakas na alingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan ng gabi. Hanggang saan kayang pumunta ng isang tao para sa kapangyarihan? Gaano kadali para sa isang lalaking pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay na panoorin kang unti-unting mamatay sa harap niya habang siya ay nakangiti? Inilapit ni Ana ang baso sa kanyang mga labi. Ang bango ng alak ay humahalo sa amoy ng panganib. Ang kanyang puso ay sumisigaw ng katarungan, ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling kalmado sa ilalim ng matinding pagpipigil. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng mahinang si Ana Maribel ay tuluyan ng namatay at isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahang itinigil ni Ana ang paglapit ng baso sa kanyang mga labi. Ang amoy ng alak ay tila naging singaw ng kamatayan na nagpahinto sa kanyang paghinga. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang lumingon si Mateo upang kuhanin ang kanyang sariling baso, sinadya ni Ana na manginig ang kanyang kamay. Ang kristal na baso ay tumagilid at ang mapulang likido na may lason ay dumanak sa mamahalin nilang tablecloth na tila isang sariwang sugat na bumubuka sa gitna ng hapag. Naku, Mateo, pasensya na. Ang hina na talaga ng mga kamay ko, mahinang sabi ni Ana. Ang boses niya ay kinalalagyan ng sadyang pagod at kawalan ng lakas. Tiningnan niya ang kanyang asawa na may halong kunwaring pagsisisi, habang sa loob niya ay nagdiriwang ang kanyang katinoan. Bahagyang kumunot ang noo ni Mateo. Isang saglit na pagkainis ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito muling napalitan ng huwad na pag-aalala. Sabi ko na nga ba, Ana, hindi mo na talaga kaya. Hayaan mo na yan. Tatawagin ko si Maria para linisin ang kalat. Umakyat ka na sa silid at magpahinga. Susunod ako pagkatapos kong ubusin ang alak ko. Tumango si Ana at dahan-dahang tumayo. Ang bawat hakbang niya paakyat sa hagdan ay tila pag-akyat sa isang bundok ng kawalan ng katiyakan. Nang makapasok siya sa kanilang silid, hindi niya binuksan ang ilaw. Nanatili siyang nakatayo sa dilim, pinakikinggan ang mahinang tunog ng ulan na humahampas sa salamin ng bintana. Ang bawat patak ng tubig ay tila isang babala na wala na siyang oras. Mabilis ngunit maingat siyang kumilos. Kinuha niya ang isang maliit na bag na matagal na niyang inihanda sa ilalim ng kabinet na naglalaman ng kanyang mga personal na dokumento, ilang alahas na galing pa sa kanyang ina at ang susi na ibinigay sa kanya ng kanyang ama bago ito pumanaw. Hindi siya kumuha ng maraming damit. Ang lahat ng narito ay binili ni Mateo at ang lahat ng narito ay amoy ng kasinungalingan. Lumabas siya ng mansyon gamit ang pinto sa likod. Ang daanan ng mga katulong na madalas ay hindi binabantayan. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha. Tila isang sampal na gumising sa kanyang natutulog na diwa. Naglakad siya sa gitna ng dilim at ulan. Hindi alintana, ang basang abito, at ang putik na kumakapit sa kanyang mga paa. Ang bawat hakbang papalayo sa mansyong yun ay tila pagpunit sa isang pahina ng kanyang buhay na puno ng sakit. Sumakay siya sa isang lumang taxi na nagkataong dumaan sa kanto. Sa Malate, sa lumang apartment building malapit sa simbahan, utos niya sa driver. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay tuyo at puno ng determinasyon. Pagdating sa lumang apartment na pagmamay-ari ng kanyang ama na hindi alam ni Mateo, pumasok si Ana sa loob ng isang unit na tila matagal nang hindi nabubuksan. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Ngunit para kay Ana, iyon ang amoy ng kaligtasan. Binuksan niya ang isang maliit na bumbilya na nagbigay ng madilaw na liwanag sa paligid. Humarap si Ana sa isang malaking salamin na nakasandal sa pader. Nakita niya ang isang babaeng basa ang suot, namumutla, at may mga matang puno ng pighati. Kinuha niya ang isang matalim na gunting mula sa drawer ng isang lumang mesa. Huminga siya ng malalim.
Ang bawat hibla ng kanyang mahabang buhok na itim ay tila sumasagisag sa 10 taon ng kanyang pagiging sunod-sunuran. Hinawakan niya ang isang malaking bahagi ng kanyang buhok at sa isang mabilis na paggalaw, pinutol niya ito. Ang tunog ng paggupit sa gitna ng katahimikan ng gabi ay tila isang malakas na deklarasyon ng kalayaan. Isa-isang nahulog ang mga hibla ng kanyang buhok sa sahig, tila mga patay na dahon na nalalaglag mula sa isang puno pagkatapos ng bagyo. Pinanood ni Ana ang kanyang bagong anyo sa salamin, maikli, matapang, at hindi na makikilala bilang ang mahinang si Ana Maribel na laging nakadepende sa kanyang asawa. Patay na ang asawa mong si Ana, Mateo. Bulong niya sa sarili habang hinahawakan ang kanyang maikling buhok. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na ngayon sa ilalim ng madilaw na ilaw, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa apoy ng paghihiganti na nagsisimulang lumiyab. At ang babaeng haharap sa iyo bukas ay ang babaeng magpapabagsak sa iyong mundo. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinanggal ang SIM card. Bago niya ito tuluyang sirain, nakita niya ang isang huling mensahe mula kay Mateo na pumasok. "Mahal, nasaan ka? Nag-aalala ako. Bakit wala ka sa silid?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ana bago niya tuluyang binali ang maliit na card. Ang katahimikan sa loob ng apartment ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nakakatakot. Ito ang katahimikan bago ang isang malakas na pagkulog. Sa kanyang bagong anyo at dalang lihim, tinitigan ni Ana ang isang lumang litrato ng kanyang ama na nakapatong sa mesa. Ang laban ay nagsisimula pa lamang at hindi siya hihinto hanggang sa mabawi niya ang bawat sentimo at bawat dangal na ninakaw sa kanya. Sino ang kumuha sa babaeng ito? Ang pangit na nga. Ang bagal pa kumilos. Siguraduhin niyo lang na hindi iyan haharang-harang sa daan ko dahil ayaw kong makakita ng basura sa harap ng opisina ko. Ang matinis at mayabang na tinig ni Cheska ay umalingaw-ngaw sa malawak na lobby ng Maribel Holdings, ang kumpanyang itinayo ng ama ni Ana mula sa pawis at dangal. Nakatayo si Ana sa isang sulok, nakayuko at hawak ang isang luma at kupas na basahan. Nakasuot siya ng maluwag na uniforme, makapal na salamin na nagpapalabo sa kanyang magagandang mata, at ang kanyang maikling buhok ay nakatago sa ilalim ng isang simpleng hairnet. Sa paningin ng lahat, siya si Belle, isang hamak na utility personnel na bagong pasok sa kumpanya. Walang sino man ang makakakilala sa kanya bilang ang dating prinsesa ng kumpanya, ang asawa ng CEO na si Mateo. Ang bawat hakbang ni Ana sa makintab na sahig ng gusali ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang bawat sulok ng opisina ay may dalang alaala ng kanyang ama. Ang amoy ng mamahaling kahoy, ang tunog ng mga sapatos ng mga empleyadong noon ay yumuyuko sa kanya ng may paggalang at ang liwanag na nagmumula sa malalaking bintana. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay tila naging banyaga sa kanya. Ang mga empleyadong dati ay bumabati sa kanya ng may ngiti ay hindi man lang siya tinitingnan ngayon. Tila ba isa lamang siyang anino na walang halaga sa gitna ng kanilang abalang mundo. Sa loob ng kanyang dibdib, may isang bagyong pilit na kumakawala. Ang bawat mapait na salita ni Cheska ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang balat. Ngunit mas pinili ni Ana ang manahimik. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa hawakan ng kanyang mop. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon niya sa sariling palad upang pigilan ang anumang emosyon na gustong sumabog. Ang sakit ng pagiging estranghero sa sarili mong tahanan ay mas matindi pa kaysa sa anumang sugat sa katawan. Ang kanyang puso ay tila isang basag na plorera na pilit na pinagdidikit ng kanyang galit at determinasyon. Tumigil ang elevator sa executive floor at lumabas si Mateo. Kasunod si Cheska na nakakapit sa kanyang braso nang walang kahihiyan. Nakita ni Ana kung paano inayos ni Mateo ang buhok ni Cheska, ang parehong haplos na dati
ay sa kanya lamang ibinibigay. Ang tawa ni Mateo ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng paligid. Ang lalaking ito na nangako sa harap ng altar na mamahalin siya hanggang sa huling hininga ay masayang naglalakad ngayon sa ibabaw ng mga pangarap na kanyang ninakaw. Napansin ni Cheska si Ana na naglilinis sa gilid ng pintuan ng opisina ni Mateo. Huminto ang babae at tiningnan si Ana mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri. Kinuha ni Cheska ang kanyang baso ng iced coffee at sa isang sadyang pagkilos ay ibinuhos ang natitirang likido sa tapat ng mga paa ni Ana. Ang malapot at malamig na kape ay dumanak sa malinis na sahig, bumabakat sa sapatos ni Ana na gawa sa murang goma. "Hoy Belle, o kung ano man ang pangalan mo," sabi ni Cheska habang nakataas ang isang kilay. "Linisin mo yan ng maigi. Ayaw kong may naiiwang mantsa sa dinadaanan ko. At bilisan mo dahil parang pati ang hininga mo ay amoy luma at basura." Nanatiling nakayuko si Ana. Nakita niya ang sariling refleksyon sa basang sahig. Isang babaeng durog, isang babaeng hinamak, ngunit isang babaeng may lihim na itinatago. Ang init ng kanyang galit ay tila nagpapatuyo sa lamig ng kapeng ibinuhos sa kanya. Sa kanyang isipan, binibilang niya ang bawat segundo, ang bawat pang-aapi at ang bawat sentimo ng utang na loob na kailangang bayaran ng mga taong nasa harap niya. Tiningnan ni Mateo ang naglilinis na babae nang walang kahit kaunting interes, hindi man lang napansin ang pamilyar na hugis ng mga balikat ni Ana. Para sa kanya, si Belle ay isa lamang bahagi ng mga gamit sa opisina na walang kinalaman sa kanyang marangyang buhay. Pumasok ang dalawa sa loob ng opisina at narinig ni Ana ang tunog ng paglock ng pinto. Kasunod ang mahinang tawanan na tila ba ipinamumukha sa kanya ang kanyang kawalan. Nanatiling nakaluhod si Ana habang pinupunasan ng kape sa sahig. Ang bawat kaskas ng basahan ay tila isang panata sa kanyang ama at sa kanyang sarili. Hindi siya narito para lamang magmasid. Narito siya upang bawiin ang bawat piraso ng kanyang buhay na tinangka nilang burahin. Habang naglilinis, napansin ni Ana ang isang tumpok ng mga dokumento na iniwan ni Cheska sa ibabaw ng table sa labas. Ito ang mga report ng liquidation para sa buwan ng gastusin ng kumpanya. Sa isang mabilis na sulyap, nakita ni Ana ang mga numerong hindi nagtutugma, ang mga pirma na tila minadali, at ang pangalan ng isang kumpanyang hindi pamilyar sa kanya, ngunit madalas na nababanggit sa mga papel. Bago pa niya tuluyang makuha ang detalye, bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas ang isang sekretarya na may dalang mga bagong folder at tiningnan si Ana nang may pagtataka. "Anong ginagawa mo diyan? Bakit ang tagal mong maglinis?" Napatingin si Ana sa mga dokumento at pagkatapos ay sa sekretarya. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong tuklas na armas na maaring magpabagsak sa tore ng mga kasinungalingan ni Mateo. "Alam kong ikaw yan, Ana. Kahit balutin mo pa ang sarili mo ng sako at itago ang iyong mukha sa likod ng mga salaming yan, kilala ko ang mga mata ng batang pinalaki ko sa pagmamahal." Ang boses na yon ay tila isang malambot na haplos sa gitna ng malamig na gabi. Napahinto si Ana sa kanyang ginagawa sa loob ng madilim na pantry ng executive floor. Hawak niya ang isang basang-basahan. Ang kanyang mga balikat ay biglang nanghina sa bigat ng pagkilalang iyon. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang isang matandang babae na may suot na puting uniforme ng mga kusinera. Si Nanay Elena. Siya ang babaeng naglingkod sa kanyang ama. Sa loob ng 3 dekada, ang babaeng gumawa ng kanyang mga paboritong kakanin noong siya ay bata pa, at ang tanging tao sa gusaling ito na may tapat na puso. Hindi nakapagsalita si Ana. Ang kanyang lalamunan ay biglang sumikip. Tila may malaking bara na pumipigil sa anumang tunog na gustong lumabas. Ang kanyang mga mata, na kanina pa pilit na nagpapakita ng kawalan ng pakiramdam,
ay biglang nagtubig. Ang maskarang binuo niya sa loob ng ilang araw ay tila natunaw sa isang saglit dahil sa init ng tinig ni Nanay Elena. Ang bawat kunot sa mukha ng matanda ay tila isang mapa ng mga alaala ng kanyang amang si Don Roberto. Isang paalala na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Lumapit si Nanay Elena at hinawakan ang nanginginig na mga kamay ni Ana. Ang gaspang ng mga palad ng matanda ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Isang uri ng katatagan na matagal na niyang hinahanap. Huwag kang matakot, anak. Ang sikreto mo ay ligtas sa akin. Pero bakit mo ginagawa ito? Bakit mo hinahayaang tapakan ka ng mga taong walang utang na loob na yan? Kung alam lang ng papa mo ang nangyayari sa'yo, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Ana. Tiningnan niya ang pinto ng pantry upang tiyakin na walang nakikinig bago siya sumagot sa isang mahinang bulong. Nanay, kailangan kong gawin ito. Ninanakaw nila ang lahat. Hindi lang ang pera, kundi pati ang dangal ng papa. Kung magpapakita ako bilang si Ana, itatago lang nila ang kanilang mga bakas. Pero bilang si Belle, nakikita ko ang lahat. Nakikita ko ang tunay na kulay ng taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. Yumuko si Nanay Elena at tumulo ang luha nito sa mga kamay ni Ana. Ang kumpanyang ito, hindi na ito ang kumpanyang iniwan ng papa mo. Si Mateo, ginawa niyang impyerno ang lugar na ito para sa mga dating empleyado. Tinanggal niya ang mga tapat at pinalitan ng mga taong kaya niyang diktahan. At ang babaeng yan, ang Cheska na yan, siya ang reyna dito ngayon habang ikaw ay naglilinis ng kanilang kalat. Huminga ng malalim si Ana. Ang kanyang mga mata ay muling nagkaroon ng matalim na ningning. Hayaan mo silang magsaya, nanay, dahil ang bawat tawa nila ngayon ay magiging iyak pagdating ng panahon. Sabihin mo sa akin, meron bang iniwan si Papa sa opisina niya bago siya mawala? Anumang bagay na hindi nakuha ni Mateo? Tila may naalala si Nanay Elena. Lumingon siya sa paligid at pagkatapos ay may dinukot mula sa loob ng kanyang bulsa. Ito ay isang maliit at kalawanging susi na nakatali sa isang pulang sinulid. Inilagay niya ito sa palad ni Ana at mahigpit na ipinid ang mga daliri ng dalaga. Ito ang susi sa isang maliit na cabinet sa hiling bahagi ng library sa inyong lumang bahay. Sinabi ng papa mo sa akin bago siya pumanaw na kung sakaling magkaroon ng malaking bagyo sa inyong pamilya, ibibigay ko ito sa iyo. Hindi ko naintindihan noon, pero ngayon, alam ko na ang ibig niyang sabihin. Naramdaman ni Ana ang lamig ng bakal sa kanyang palad, ngunit ang init ng pag-asa ay nagsimulang kumalat sa kanyang buong katawan. Ang susing ito ay hindi lamang piraso ng bakal, ito ang huling sandata ng kanyang ama laban sa mga buwayang nakapaligid sa kanya. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, tila isang tambol na naghahanda para sa isang digmaan. Salamat, nanay. Utang ko sa iyo ang buhay ko, bulong ni Ana habang mabilis na itinatago ang susi sa loob ng kanyang uniforme. Biglang narinig ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos na papalapit sa pantry. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpayanig sa katahimikan ng silid. Pumasok ang isa sa mga tauhan ni Mateo, ang security head na kilala sa pagiging malupit. Tumingin ito sa kanilang dalawa ng may hinala. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa ilalim ng madilim na ilaw. Anong ginagawa niyo rito? Bakit madilim at nagbubulungan kayo? Tanong ng lalaki sa isang magaspang na boses. Tumingin siya kay Belle. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang radyo. Ikaw, utility? Bakit parang pamilyar ang tindig mo? Humarap ka sa akin. Nanigas si Ana sa kanyang kinatatayuan. Ang susi sa loob ng kanyang uniforme ay tila naging napakabigat. Isang lihim na nagbabantang mabuksan sa maling pagkakataon. Tumingin siya kay Nanay Elena na ngayon ay namumutla rin sa takot. Mahal na mahal ko ang asawa ko, pero ang kanyang isipan ay hindi na kinaya ang bigat ng katotohanan.
Si Ana ay matagal nang nakikipaglaban sa sariling mga demonyo at bilang asawa, ang tanging magagawa ko ay protektahan ang kanyang dangal kahit na ang ibig sabihin nito ay pasanin ang lahat ng hirap ng aming kumpanya ng mag-isa. Ang boses ni Mateo na nagmumula sa malaking screen sa lobby ng kumpanya ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Ana. Nakatayo siya sa gitna ng mga empleyadong nanonood. Hawak ang isang itim na plastik ng basura na puno ng mga kalat mula sa executive floor. Ang bawat salita ng kanyang asawa sa interview ay tila mga laso na dahan-dahang pumapatay sa natitirang tiwala sa kanyang puso. Nakikita niya ang mukha ni Mateo sa telebisyon, malungkot, may mga matang tila puyat sa pag-iyak at isang boses na puno ng huwad na pagmamahal. Ito ang sining ng pagmamanipula, ang pagbaliktad sa katotohanan upang magmukhang bayani ang isang mamamatay tao. Sa kanyang paligid, naririnig ni Ana ang bulong-bulungan ng mga empleyado. Kawawa naman si Sir Mateo, ang bigat ng dinadala niya, sabi ng isang babaeng accountant. Sabi ko na nga ba, may sayad talaga yung asawa niya kaya biglang naglaho. Dagdag pa ng isa, ang mga salitang yon ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Ana. Ang sakit ng mapagbintangan na baliw ng taong pinakaminahal mo ay isang uri ng pagdurusa na hindi kayang ilarawan ng kahit anong wika. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang basagin ang screen at ipakita sa lahat ang demonyong nagtatago sa likod ng mamahaling Amerikana ni Mateo. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kanyang lalamunan ay tuyo at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa loob ng kanyang bulsa, mahigpit na nakahawak sa susing ibinigay ni Nanay Elena. Ang masakit na kabalintunaan ng sitwasyon ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Habang si Mateo ay tinatambangan ng papuri at awa sa telebisyon, si Ana, ang tunay na may-ari ng lahat ng ito, ay nakatayo lamang sa gilid, itinuturing na basura at pinakikinggan ang pagwasak sa sarili niyang pangalan. Ang bawat sandali ng pananatili niya sa lobby na yon ay tila paglunok ng mga bubog. Ang hangin ay amoy ng pagkakanulo at ang bawat tingin ng mga tao sa paligid ay tila nagpapatibay sa kasinungalingang binuo ni Mateo. Naramdaman ni Ana ang isang matinding panghihina sa kanyang mga tuhod. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang 10 taon ng pag-aalaga at pagtitiwala ay nauwi lamang sa pagiging isang baliw sa kwento ng kanyang asawa. Ang kanyang puso ay tila isang lupang tigang na unti-unting nagbibitak-bitak sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Hindi niya akalain na ang lalaking binuo niya mula sa kawalan ay siya ring lalaking gagamit ng bawat kahinaan niya upang ibaon siya sa limot. Bago matapos ang interview, may isang pahayag si Mateo na nagpatigil sa mundo ni Ana. Dahil sa kalagayan ng aking asawa, napagpasyahan ko na, sa tulong ng mga abogado, ay ideklara siyang legally incapacitated. Ito ay upang masiguro na ang lahat ng kanyang ari-arian at ang kumpanya ay mapapangalagaan ng maayos sa ilalim ng aking pamamahala. Gagawin ko ito para sa kanyang kinabukasan. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Ana. Ang legal incapacity ay nangangahulugan ng tuluyang pagkawala ng kanyang karapatan sa lahat ng iniwan ng kanyang ama. Ito ang huling hakbang ni Mateo upang maging ganap na hari ng Maribel Holdings. Ang kanyang plano ay hindi lamang ang itapon si Ana, kundi ang burahin ang pagkatao nito sa mata ng batas. Sa gitna ng kanyang pagkagunaw, naramdaman ni Ana ang isang mahinang tapik sa kanyang balikat. Si Nanay Elena, na kanina pa pala nakamasid sa malayo. Ang matanda ay tila nakikiramay sa bawat sakit na nararamdaman ni Ana. Huwag kang padala sa galit, anak. Ang katotohanan ay parang tubig. Laging nakahahanap ng daan para lumabas. Bulong ng matanda. Tiningnan ni Ana ang screen sa huling pagkakataon bago ito mamatay. Ang huling imahe ni Mateo ay isang gaang ngiti. Isang nanangiti ng tagumpay na tila ba sinasabing wala nang magagawa si Ana. Ngunit sa ilalim ng kanyang makapal na salamin,
Ang mga mata ni Ana ay nagningas ng isang uri ng determinasyon na hindi pa niya naramdaman kailanman. Hanggang kailan mo kayang itago ang demonyo sa likod ng iyong mga ngiti, Mateo? At hanggang kailan mo kayang panindigan ang kwento ng isang baliw kapag ang multo ng iyong nakaraan ay nagsimula ng magsalita? Hoy Bel, bingi ka ba? Sabi ko dalian mo rito at linisin mo itong kalat sa ilalim ng desk ko. Napakabagal mo talagang kumilos, para kang pagong napasan ang buong mundo. Kung hindi lang dahil sa awa ni Sir Mateo, matagal ka na sanang nasa kalsada at namamalimos. Ang matinis at nakakarinding boses ni Cheska ay muling bumasag sa katahimikan ng executive suite. Nakatayo siya sa gitna ng silid, suot ang isang mamahalin at hapit na pulang damit na tila ba ipinagsisigawan ang kanyang bagong kapangyarihan sa kumpanya. Sa harap niya, si Ana ay nakaluhod, hawak ang isang basang-basahan, habang pilit na binubura ang mantsa ng kape sa mamahaling carpet na dati ay pinili ng kanyang ama. Ang bawat pangaalipusta ni Cheska ay tila mga latigo na humahampas sa likod ni Ana, ngunit mas pinili niyang manatiling nakayuko. Ang kanyang mga mata, na nakatago sa likod ng makapal na salamin, ay puno ng isang uri ng lamig na sapat nang magpabitak sa kahit anong kristal. Naramdaman ni Ana ang bigat ng sapatos ni Cheska nang sadyang itapak ito ng babae sa kanyang mga daliri habang siya ay nagpupunas. Ang sakit ay gumuhit hanggang sa kanyang braso, ngunit hindi siya naglabas ng kahit anong tunog. Ang kanyang puso ay tila isang bakal na unti-unting pinapanday sa gitna ng apoy ng kahihiyan. Sa bawat segundo ng pagluhod niya sa paanan ng babaeng umagaw sa kanyang asawa, lalong tumitibay ang kanyang panata. Ang silid na ito, na dati ay amoy ng katapatan at pagsisikap ng kanyang ama, ay amoy na ngayon ng murang pabango at masangsang na ambisyon ni Cheska. Sa gitna ng kanyang paglilinis, napansin ni Ana ang isang maliit na frame ng larawan na nakataob sa ilalim ng cabinet. Dahan-dahan niya itong inabot. Ito ang larawan nila ni Don Roberto noong siya ay nagtapos ng kolehiyo. Ang salamin ng frame ay may lamat at ang mukha ng kanyang ama ay natatakpan na ng alikabok. Isang matinding kirot ang kumurot sa kanyang puso. Ang makita ang alaala ng kanyang ama na itinuturing na lamang na basura ng mga taong pinakain nito. Maingat niyang pinunasan ang mukha ng kanyang ama gamit ang dulo ng kanyang uniforme, isang munting kilos ng pagmamahal sa gitna ng isang lugar na puno ng puot. Ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Itapon mo na yan. Wala nang silbi ang mga lumang gamit dito, gaya ng dati mong amo. Bulyaw ni Cheska, sabay sipa sa kamay ni Ana. Tumayo si Ana ng dahan-dahan. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog, ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Habang nagpapanggap na inaayos ang mga kable ng computer sa ilalim ng mesa, mabilis niyang idinikit ang isang maliit na recording device na ibinigay sa kanya ni Nanay Elena, isang kagamitang itinago ng kanyang ama para sa mga ganitong pagkakataon. Pagkatapos ay tahimik siyang lumabas ng silid, dala ang plastik ng basura at ang durog na larawan ng kanyang ama. Nang makalayo na siya at makapagtago sa loob ng isang maliit na storage room, isinuot ni Ana ang kanyang earphone at binuksan ng receiver. Ang unang narinig niya ay ang tunog ng pagbukas ng alak at ang malakas na pagtawa ni Cheska. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ng isang lalaki. Hindi si Mateo, kundi ang accountant ng kumpanya na si Mr. Lim. "Huwag kang mag-alala, Cheska. Nakaayos na ang lahat. Ang 10% ng payroll fund para sa susunod na buwan ay maililipat na sa personal mong account sa Singapore." Hindi ito mapapansin ni Mateo dahil abala siya sa pag-aayos ng papeles para ideklarang baliw ang asawa niya. Sa tingin niya, siya ang nagmamanipula sa lahat, pero hindi niya alam na tayo ang tunay na kumukuha ng laman ng kumpanyang ito. "Magaling!" sagot ni Cheska. Ang boses ay puno ng katusuhan. "Hayaan nating mag-away ang mag-asawang yan habang unti-unti nating tinutuyo ang kaban ng Maribel Holdings. Pagkatapos nito,
Iiwan ko na ang lalaking yan na walang kahit isang sentimo. Akala niya ay mahal ko siya? Ginamit ko lang ang kahinaan niya para makuha ang gusto ko. Napakapit si Ana sa gilid ng estante. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Ang pagtataksil ay mas malalim pa pala kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi lang si Mateo ang nagnanakaw sa kanya. Maging ang asawa niya ay pinagtataksilan din ng babaeng pinili nitong kapalit niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ana. Ang mga ahas ay nagsisimula na ring tuklawin ang isa't isa. Ngunit may isang pangalan na binanggit si Mr. Lim na nagpatigil sa tibok ng puso ni Ana. Paano ang tungkol sa Project Black Widow? Sigurado ka bang hindi tayo mahuhuli ng matandang abogado ni Don Roberto? Sino ang tinutukoy nilang Black Widow? At ano ang kinalaman nito sa pagkamatay ng kanyang ama? Ang misteryong ito ay tila isang madilim na sinulid na mas lalong nagpapakomplika sa kanyang sitwasyon. Ang bawat sagot na mahanap niya ay nagbubukas lamang ng mas marami pang katanungan. Ang bawat alikabok sa bahay na ito ay tila mga abo ng pangarap na sinunog ng kataksilan. Akala ko, ang mga pader na ito ang magsisilbing proteksyon ko. Ngunit naging saksi pala ang mga ito kung paano dahan-dahang binuo ang aking libingan habang ako ay nakangiti sa tabi ng taong pumatay sa aking kaligayahan. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na bulong sa isipan ni Ana habang dahan-dahan niyang binubuksan ang pinto ng lumang library sa kanilang ancestral home. Ang mansyong ito, na dati ay puno ng halakhak at amoy ng bagong lutong pandesal bawat umaga, ay tila isa na ngayong malaking kabaong na gawa sa semento at kahoy. Ang hangin sa loob ay luma, mabigat, at amoy ng mga nakalimutang alaala. Bawat hakbang ni Ana sa sahig na yari sa nara ay lumilikha ng mahinang gasgas na tila ba ang bahay mismo ay nagrereklamo sa kanyang pagbabalik. Nakatayo siya sa gitna ng silid kung saan ang mga istante ng libro ay tila mga sundalong nakatitig sa kanya sa dilim. Ang liwanag ng buwan na dumadaan sa bintana ay nagbibigay ng mga aninong tila mga daliri na pilit siyang inaabot. Dito sa silid na ito, madalas siyang kargahin ng kanyang ama, si Don Roberto, habang nagkukwento ng mga alamat tungkol sa katapatan at karangalan. Nang kanyang pighati ay nang mahawakan niya ang lumang silya ng kanyang ama. Malamig na ito, wala na ang init ng katawan ng taong naging sandigan niya. Hinaplos ni Ana ang sandalan ng silya. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nararamdaman ang bawat ukit ng kahoy. Ang bawat haplos ay tila isang pagsusumamo na sana ay muling magpakita ang kanyang ama at sabihing panaginip lang ang lahat ng ito. Kinuha ni Ana ang susing ibinigay ni Nanay Elena. Sa pinakasulok ng library, sa likod ng isang makapal na hanay ng mga libro tungkol sa kasaysayan, ay may isang maliit na ukit ng bulaklak sa pader. Ito ang turo ni Nanay Elena. Nang itulak ni Ana ang ukit, isang maliit na drawer ang lumabas, isang tagong cabinet na hindi alam ni Mateo. Sa kabila ng paghalughog nito sa buong bahay sa loob ng maraming linggo, isinusi ni Ana ang maliit na bakal. Ang tunog ng mekanismo na bumubukas ay tila isang hininga ng pag-asa sa gitna ng gabi. Sa loob ay may isang lumang recorder na di baterya at isang makapal na asul na folder na may titulong Proyekto ng Katotohanan. Sa tabi nito ay isang liham na may sulat kamay ng kanyang ama, na ang tinta ay bahagyang kumupas na sa paglipas ng panahon. Binuksan ni Ana ang recorder. Ang boses ni Don Roberto, na medyo paos ngunit puno ng awtoridad, ay pumuno sa silid. Ana, anak ko, kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay tama ang aking kutob. Si Mateo ay isang lobong nagdadamit tupa. Matagal ko nang napansin ang kanyang mga lihim na transaksyon, ngunit natatakot akong saktan ka, kaya minabuti kong maghanda ng isang bitag. Ang Project Black Widow na tinutukoy nila. Hindi iyon sa kanila. Iyon ang aking huling depensa para sa'yo.
Napatakip ng bibig si Ana. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat habang patuloy na nagsasalita ang recording. Ang Black Widow ay isang computer virus na aking ipinagawa. Nakatanim ito sa pinakamalalim na bahagi ng server ng kumpanya. Sa sandaling subukan nilang ilipat ang malaking halaga ng pera sa labas ng bansa nang wala ang iyong biometric confirmation. Ang virus na ito ang maglalak sa lahat ng accounts at magpapadala ng ebidensya sa mga awtoridad. Pero kailangan mo ng isang bagay para ma-activate ito, Ana. Ang locket na ibinigay ko sa iyo nung iyong 18 kaarawan. Nandoon ang activation code. Napaiyak si Ana, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagmamahal ng isang ama na kahit sa kabilang buhay ay pilit siyang pinoprotektahan. Ngunit ang kanyang kagalakan ay biglang napalitan ng kilabot. Ang locket na yon, kinuha yon ni Mateo bilang souvenir nung gabing sinabi nitong nawawala si Ana. Kasalukuyan itong nakasuot sa leeg ni Cheska bilang isang tropeo ng kanilang tagumpay. Ang bawat tibok ng puso ni Ana ay tila isang paalala ng panganib. Kailangan niyang makuha ang locket na yon mula sa leeg ng babaeng umagaw sa kanyang buhay. Ang gawain ay tila imposible, parang pagkuha ng hiyas mula sa bibig ng isang gutom na ahas. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, biglang may narinig siyang yabag sa labas ng library. Ang tunog ng sapatos na tumatama sa sahig ay mabagal at kalkulado. Hindi ito ang yabag ng isang gwardiya. Ito ang yabag ni Mateo. Alam kong nandito ka, Ana. Ang boses ni Mateo ay nanggagaling sa kabilang panig ng pinto. Malamig at walang emosyon. Nararamdaman ko ang amoy mo. Ang amoy ng katangahan at kawalan ng pag-asa. Lumabas ka na riyan bago ko pa sunugin ang buong library na ito kasama ka. Napakapit si Ana sa folder at sa recorder. Ang tanging labasan ay ang bintana na may taas na 10 talampakan mula sa lupa. Sa labas, ang ulan ay muling bumubuhos ng malakas, tila nakikiramay sa kanyang muling pagkakasukol. Hanggang saan ang kayang gawin ni Mateo para makuha ang lihim ng kanyang ama? At hanggang kailan makakatakas si Ana sa anino ng lalaking minsan niyang tinawag na buhay? Huwag mong subukan ang pasensya ko, Ana. Alam kong hindi ka pa nakakalayo. Ang bahay na ito ay pag-aari ko na. At ang bawat hininga mo sa loob ng mga pader na ito ay utang mo sa akin. Lumabas ka na riyan at ibigay mo ang hinahanap ko bago ko tuluyang burahin ang bawat alaala ng ama mo sa mundong ito. Ang boses ni Mateo ay tila isang malupit na hagupit na bumasag sa katahimikan ng library. Sa loob ng silid, si Ana ay nakasandal sa likod ng isang malaking istante. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Hawak niya ng mahigpit ang folder at ang recorder, ang tanging mga armas na natitira sa kanya. Ang lamig ng pawis sa kanyang noo ay humahalo sa init ng kanyang galit. Nang kanyang takot ay nang makita niya ang isang maliit na guhit sa ilalim ng lamesa, isang drawing ng isang masayang pamilya na ginawa niya noong siya ay 5 taong gulang pa lamang. Ang inosenteng alaala na yon ay tila isang mabalasik na paalala kung gaano kalayo na ang narating ng kanyang pagdurusa. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa koridor ay dahan-dahang gumuhit sa sahig, tila isang mahabang daliri na naghahanap ng biktima. Pumasok si Mateo. Ang kanyang anino ay humaba at tila lumamon sa bawat sulok ng silid. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang tunog ng sapatos na tumatama sa nahera, isang ritmo na tila nagbibilang ng nalalabing sandali ni Ana. Bakit mo ba pinahihirapan ang sarili mo? Patuloy ni Mateo habang dahan-dahang hinahaplos ang mga libro sa istante. Isang pirma lang, Ana. Isang pirma mo lang sa dokumento ng legal incapacity at hahayaan kitang mabuhay ng tahimik sa isang lugar na malayo rito. Hindi mo kailangang mamatay na parang isang daga sa sarili mong bahay.
Napatakip ng bibig si Ana upang pigilan ang kanyang paghinga. Ang amoy ng pabango ni Mateo, ang parehong pabango na binili niya para dito noong huli nilang anibersaryo, ay pumuno sa kanyang ilong. Ang ironya ng sitwasyon ay tila isang lason na dahan-dahang nagpaparalisa sa kanyang katawan. Paanong ang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay siya nang ngayong amoy ng kanyang katapusan. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang tumalikod si Mateo upang tignan ang tago sa likod ng kurtina, mabilis na lumabas si Ana mula sa kanyang pinagtataguan. Ngunit hindi siya tumakbo palabas ng pinto. Sa halip, kinuha niya ang isang mabigat na plorera sa gilid at sinadyang itulak ito sa kabilang panig ng silid. Ang pagbagsak ng seramika sa sahig ay lumikha ng isang malakas na tunog na yumanig sa katahimikan. Agad na lumingon si Mateo sa pinagmulan ng tunog. "Nariyan ka pala!" Sigaw niya habang mabilis na tumatakbo patungo sa direksyong yon. Sinamantala ni Ana ang pagkakataon. Sa kabila ng bigat ng kanyang nararamdaman, mabilis siyang lumabas mula sa likod ng istante at tumakbo patungo sa bukas na pinto. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Mabilis na tinatahak ang madilim na koridor na kabisado niya mula pagkabata. Ngunit bago pa siya makarating sa dulo ng hagdan, naramdaman niya ang isang malakas na kamay na humablot sa kanyang braso. "Huli ka!" Bulyaw ni Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng dilim. "Akala mo ba ay ganoon kadali akong maloloko sa sarili kong laro?" Hinarap ni Ana ang kanyang asawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, tinanggal niya ang kanyang makapal na salamin at tiningnan si Mateo ng diretso sa mga mata. Ang takot ay wala na roon. Ang tanging naroon ay isang matalim na puot na tila kayang sumunog sa buong mansyon. "Hindi ito laro, Mateo." Ang boses ni Ana ay mababa at puno ng awtoridad. Isang boses na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. "Ito ang katapusan ng iyong mga kasinungalingan. Maaring hawak mo ang aking braso, pero hinding-hindi mo mahahawakan ang aking kaluluwa." Nagulat si Mateo sa biglang pagbabago ng aura ni Ana. Ang kanyang pagkakahawak ay bahagyang lumuwag. Isang saglit na pag-aalinlangan na sapat na para kay Ana. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, itinulak niya si Mateo at mabilis na tumakbo patungo sa balkonahe. Ang ulan sa labas ay tila isang nagngangalit na dagat na naghihintay sa kanya. "Bumalik ka rito, Ana," sigaw ni Mateo habang humahabol. Tumayo si Ana sa gilid ng pasamano ng balkonahe. Ang hangin ay humahampas sa kanyang maikling buhok at ang ulan ay nagpapabigat sa kanyang suot. Tiningnan niya ang ibaba. Isang madilim na hardin na puno ng mga tinik at putik. Sa likod niya, papalapit na si Mateo. Ang kanyang kamay ay nakaabot na upang siya ay muling hulihin. Sa sandaling iyon, may isang katanungan na umaling-awngaw sa isipan ni Ana. Mas pipiliin ba niyang mamatay ng malaya o mabuhay bilang isang bilanggo ng taong pumatay sa kanyang puso? Ang bawat patak ng ulan ay tila mga malamig na karayom na tumutusok sa balat ni Ana habang nakatayo siya sa gilid ng balkone. Sa kanyang likuran, ang anino ni Mateo ay papalapit na, isang halimaw na binuo ng kasakiman at kawalan ng utang na loob. Sa isang iglap, hindi takot ang nanaig sa puso ni Ana, kundi ang alaala ng kanyang ama. Hindi siya pwedeng mamatay rito, hindi sa kamay ng lalaking ito. Sa isang marahas na pagtalon, hinayaan ni Ana na lamunin siya ng kadiliman. Ang tunog ng kanyang pagbagsak sa malambot na lupa at mga halaman sa ibaba ay hindi nagdulot ng malakas na ingay, kundi isang mapurol na paghampas na nagpadala ng matinding sakit sa kanyang bukong-bukong. Sa kabila ng hapdi, hindi siya dumaing. Gumapang siya sa gitna ng putik. Ang kanyang maruming uniforme ay humahalo sa kulay ng lupa hanggang sa marating niya ang tago at madilim na bahagi ng hardin kung saan naghihintay ang isang lumang gate
na tanging siya lang ang nakakaalam. Sa itaas ng balkonahe, naiwang nakatayo si Mateo, hinihingal sa galit. Sinuntok niya ang pasamano ng semento. Ang kanyang mga mata ay pilit na itinataboy ang dilim upang hanapin ang aninon ng kanyang asawa. Walang hiya ka, Ana. Akala mo ba ay makakatakas ka? Saan ka pupunta? Wala kang pera, wala kang kaibigan, at sa mata ng mundo, ikaw ay isang baliw na nawawala. Ang kanyang sigaw ay nilamon lamang ng ingay ng bagyo. Bumalik si Mateo sa loob ng library. Ang kanyang galit ay nauuwi sa isang kakaibang uri ng pagkapahiya. Napatingin siya sa isang lumang litrato ni Don Roberto na nakasabit sa pader. Nang kanyang kasamaan ay nang makita niya ang sariling refleksyon sa salamin ng litrato, naalala niya ang unang araw na dinala siya rito ng matanda. Isang batang lansangan na amoy basura, binigyan ng pagkakataon, pinag-aral at pinagkatiwalaan. Ngunit sa halip na pasasalamat, ang naramdaman ni Mateo ay matinding inggit. Ang bawat tulong ni Don Roberto ay tila isang paalala na siya ay laging mas mababa. Utang na loob, bulong ni Mateo habang dahan-dahang kinukuha ang isang lighter mula sa kanyang bulsa. Ang utang na loob ay para sa mga mahihina. Ang mundong ito ay para sa mga marunong kumuha ng gusto nila. Sinilaban niya ang dulo ng litrato ng kanyang biyenan. Pinanood niya ang apoy habang dahan-dahang kinakain ang mukha ng taong nagligtas sa kanya. Tila ba sa bawat abo na nalalaglag ay nababawasan ang bigat ng kanyang konsensya. Samantala, sa isang maliit at madilim na apartment sa Malate, dahan-dahang nililinis ni Ana ang kanyang mga sugat. Ang bawat hapdi ng alkohol sa kanyang balat ay tila nagpapatibay sa kanyang determinasyon. Nakaupo siya sa sahig, ang basang buhok ay nakadikit sa kanyang noo, at sa harap niya ay ang asul na folder at ang recorder. Ang kanyang bukong-bukong ay namumula at namamaga, ngunit mas masakit pa rin ang sugat sa kanyang puso na hindi kailanman maghihilom hanggat hindi nakakamit ang katarungan. Kailangan ko ang laket, bulong ni Ana sa sarili. Kailangan kong makuha ang laket sa leeg ni Cheska. Alam niyang ito na ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang plano. Si Cheska ay laging napapaligiran ng mga gwardya at si Mateo ay mas lalong magiging maingat ngayon. Kinabukasan, bumalik si Ana sa kumpanya bilang si Belle. Sa kabila ng kanyang pilay, pilit siyang kumilos ng normal. Ngunit sa kanyang pagdating, isang matinding tensyon ang bumati sa kanya. Ang lahat ng empleyado ay nagkakagulo sa harap ng bulletin board. Nakita ni Ana si Nanay Elena na umiiyak sa isang sulok. Mabilis niya itong nilapitan. Nanay, anong nangyari? Bakit kayo umiiyak? Tumingin si Nanay Elena kay Ana nang may halong takot at pighati. Si Mateo? Nalaman niyang may nagbibigay sa iyo ng impormasyon. Pinatawag niya ang lahat ng matatandang empleyado sa opisina niya. At si Maria, ang batang kasama ko sa kusina, dinala siya sa presinto dahil pinagbintangan siyang nagnanakaw ng mga dokumento. Nanigas si Ana. Alam niyang ito ang paraan ni Mateo para palabasin ang tunay na kasabwat. Ang kanyang asawa ay nagsisimula ng gumamit ng mga inosenteng tao upang painin siya. Ang mas malala, nakita ni Ana si Mateo na lumabas ng elevator kasama ang mga pulis at ang kanyang tingin ay direktang dumapo sa pangkat ng mga utility personnel kung saan siya nakatayo. May isa pang daga rito, sabi ni Mateo sa malamig na boses habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kinaroroonan ni Ana. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nadudurog ang bawat buto ng taong sumubok na kalabanin ako. Napahawak si Ana sa kanyang basahan. Ang laket na hinahanap niya ay nakikita niyang nagniningning sa leeg ni Cheska na nasa likod lang ni Mateo. Tila ba nangungutya sa kanyang kawalan ng lakas? Ang bitag ay nakahanda na at mukhang wala ng takas si Ana. Si Ana sa pagkakataong ito. Ikaw,
Bakit ka ika-ika kong lumakad? At bakit hindi mo magawang tumingin sa aking mga mata? May itinatago ka ba? O sadyang ganyan na talaga kapangit ang iyong asal, gaya ng iyong muka? Ang boses ni Mateo ay tila isang malamig na talim na humihiwa sa katahimikan ng lobby. Nakatayo siya sa harap ni Ana, nakasalukuyang nagpapanggap pa rin bilang si Belle. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na upang maamoy ni Ana ang mamahaling tabako na hinihitit ni Mateo. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng matinding pagduwal. Sa likod ni Mateo, nakatayo si Cheska na may mapanuyang ngiti sa mga labi, habang dahan-dahang hinahaplos ang locket na nakasabit sa kanyang leeg. Ang bawat kislap ng ginto sa ilalim ng ilaw ng lobby ay tila isang saksak sa puso ni Ana. Yumuko ng mas mababa si Ana. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng kanyang mop hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Pasensya na po, Sir Mateo. Nadulas lang po ako kagabi habang naglilinis sa bahay. Hindi na po mauulit. Ang kanyang boses ay pilit niyang ginawang paos at nanginginig, isang tunog ng isang babaeng takot at walang laban. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na baka marinig ni Mateo. Isang lihim na nagbabantang sumabog sa gitna ng panganib. Nang kabanatang ito ay nang biglang lumapit si Nanay Elena at humarang sa pagitan ni Mateo at ni Ana. Ang matanda ay nanginginig din, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na protektahan ang kanyang alaga. Sir Mateo, pasensya na po kay Belle. Baguhan lang po siya at medyo lampa. Ako na po ang bahalang magturo sa kanya ng maigi, sabi ni Nanay Elena habang pilit nang ngumingiti. Ang sakripisyo ng matanda, ang pagsuong nito sa panganib para sa kanya, ay nagpadama kay Ana ng isang matinding hapdi at pasasalamat. Ito ang tunay na mukha ng katapatan na hinding-hindi mauunawaan ni Mateo. Tiningnan ni Mateo si Nanay Elena nang may matinding pandidiri bago muling ibinaling ang tingin kay Ana. Siguraduhin mo lang, ayaw ko ng mga pabigat sa kumpanyang ito. At ikaw, turo niya kay Ana, linisin mo ang opisina ko mamayang gabi. Pagkatapos ng lahat ng tao, gusto kong makitang kumikinang ang bawat sulok niyon. Maliwanag? Tumango si Ana nang hindi nag-aangat ng tingin. Opo, sir. Nang makaalis na sina Mateo at Cheska, kasunod ang mga pulis, nakaramdam si Ana ng isang panandaliang ginhawa. Ngunit alam niyang ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Ang paglilinis sa opisina ni Mateo ng mag-isa ay ang tanging paraan upang maisakatuparan ang kanyang plano. Ngunit bago iyon, kailangan niyang simulan ang paghahasik ng binhi ng pagdududa sa pagitan ng dalawang traidor. Habang naglalakad patungo sa elevator, sadyang nilagpasan ni Ana si Cheska at hindi sinasadyang nabangga ang balikat nito. Sa isang mabilis na pagkilos, isang maliit na piraso ng papel ang nahulog mula sa kamay ni Ana patungo sa bukas na handbag ni Cheska. Ang papel na yon ay naglalaman ng mga pekeng detalye ng isang bank account sa Singapore na may pangalan ni Mateo. Isang ebidensya na kunwari ay nagpapatunay na itinatago ni Mateo ang malaking bahagi ng pera mula kay Cheska. Nang gabing iyon, sa loob ng tahimik at madilim na opisina ni Mateo, mabilis na kumilos si Ana. Hindi siya naglilinis. Sa halip ay maingat niyang hinalughog ang mga drawer ni Mateo. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanap, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Mabilis siyang nagtago sa ilalim ng malaking mesa. Pumasok si Cheska, ang muka ay puno ng galit, habang hawak ang papel na inihulog ni Ana. Sinundan siya ni Mateo, na tila nagtataka sa biglang paglusob ng kanyang kasintahan. Ano ito, Mateo? Sigaw ni Cheska. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Akala ko ba ay magkahati tayo sa lahat? Bakit may account ka sa Singapore na hindi ko alam? Plano mo ba akong takasan pagkatapos nating makuha ang lahat kay Ana? Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Anong sinasabi mo? Wala akong account sa Singapore.
Saan mo nakuha ang basurang yan? Habang nagtatalo ang dalawa, nakita ni Ana mula sa ilalim ng mesa ang laket na nakasabit sa leeg ni Cheska. Dahil sa tindi ng galit at paggalaw ni Cheska, ang lock ng kwintas ay bahagyang lumuwag at tila anumang sandali ay malalaglag ito. Ang bawat sigaw at sumbatan ng dalawa ay tila isang musika sa pandinig ni Ana. Ang tunog ng kanilang pagkakaisa na unti-unti nang naglalaho. Ngunit ang tensyon ay lalong tumindi nang biglang may kumatok sa pinto. Sir Mateo, nandito po ang mga pulis. May nahanap daw po silang bagong ebidensya tungkol sa pagkawala ni Ma'am Ana. Napatigil ang dalawa. Si Ana, sa ilalim ng mesa, ay naramdaman ang lamig ng sahig na tumatagos sa kanyang mga buto. Kung mahuhuli siya rito, ang lahat ng kanyang paghihirap ay mauuwi sa wala. At ang mas malala, nakita niya ang kamay ni Mateo na dahan-dahang bumubukas sa drawer kung saan nakatago ang isang baril. Nasaan na ang selyong iyon? Hindi pwedeng wala rito ang kaisa-isang bagay na magbibigay sa akin ng lahat. Kahit patay ka na, Ana, pinahihirapan mo pa rin ako. Ang boses ni Mateo ay tila isang ungol ng isang sugatang hayop na nagagaling sa loob ng madilim na library ng mga Del Pilar. Sa gitna ng gabi, binalikan niya ang mansyon, hindi upang magluksa, kundi upang halughugin ang bawat sulok para sa official seal ng pamilya. Iyon ang huling kailangan niya upang mailipat ang pagmamay-ari ng pinakamalaking lupain ng kumpanya sa kanyang pangalan. Ang tunog ng mga papel na inihahagis sa hangin at ang mga drawer na marahas na hinihila ay pumuno sa katahimikan ng silid. Ang bawat pagbagsak ng mga lumang libro sa sahig ay tila mga hakbang ng hatol na papalapit sa kanya. Nakatayo si Ana sa labas ng bintana. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga, pinapanood ang anino ng kanyang asawa sa loob. Ng kanyang paghihiganti ay ang makita ang lalaking dati ay napakalinis at napakaayos na ngayon ay tila isang baliw na nagkakalkal sa basura. Ang pawis ni Mateo ay nagpapangkit sa kanyang mamahalin na polo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa bawat kislap ng ilaw. Ang bawat sipa ni Mateo sa mga silya ay tila pagtatangka niyang sipain ang sarili niyang konsensya na unti-unti nang bumabangon. Sa loob ng opisina, naramdaman ni Mateo ang isang kakaibang lamig. Huminto siya sa kanyang pagwawala at dahan-dahang lumingon. Ang hangin sa loob ng library ay tila biglang naging amoy ng mga bulaklak sa patay. Ang parehong amoy ng pabango na ibinigay niya kay Ana. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na katok sa kanyang dibdib. Nagpapaalala sa kanya ng bawat kasinungalingang itinanim niya. Ana, alam kong narito ka. Huwag mo akong takutin. Wala kang magagawa. Patay ka na sa mata ng batas. Sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at matinding takot. Biglang bumukas ang pinto ng balkonahe ng dahan-dahan na lumilikha ng isang mahabang anino sa sahig na yari sa Nara. Isang figura ng babae ang dahan-dahang lumitaw sa gitna ng kadiliman. Nakasuot ito ng puting abito, ang parehong damit na suot ni Ana noong gabing sinabi ni Mateo na siya ay naglaho. Hindi nakikita ang mukha nito dahil sa dilim, ngunit ang tindig at ang mahabang anino nito ay sapat na upang patigilin ang mundo ni Mateo. Ang selyong hinahanap mo, Mateo, ay hindi kailanman magiging sayo dahil ang bawat pirma na gagawin mo gamit ang dugo ng aking ama ay isang sumpa na hihila sa'yo pababa. Ang boses ni Ana ay tila isang mahinang bulong na nanggagaling sa bawat sulok ng silid. Malamig at walang emosyon. Napaatras si Mateo hanggang sa tumama ang kanyang likod sa pader. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang kanyang baril sa mesa. Ngunit tila ang kanyang mga kalamnan ay naging bato sa tindi ng takot. Sa kanyang paningin, ang figura ni Ana ay tila dahan-dahang lumulutang papalapit sa kanya ng walang tunog ng mga hakbang. Hindi ito maaari. Ikaw ay isang baliw. Ikaw ay wala na. Sigaw ni Mateo, ngunit ang kanyang tinig
ay naging isang mahinang hikbi na lamang. Sa isang iglap, namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng library. Ang tanging maririnig ay ang marahas na paghinga ni Mateo at ang tunog ng ulan na muling nagsimulang humampas sa bubong. Nang muling bumukas ang ilaw pagkaraan ng ilang segundo, wala na ang figura sa balkonahe. Ngunit sa ibabaw ng mesa ni Mateo, nakapatong ang isang maliit na kahon na kulay itim, ang kahon ng official seal na kanina lamang ay wala doon. Dahan-dahang binuksan ni Mateo ang kahon nang may nanginginig na mga kamay. Ngunit sa halip na selyo ang laman, nakita niya ang isang piraso ng salamin na may mantsa ng dugo at isang maikling sulat. Ang huling pirma ay hindi sa papel, kundi sa iyong huling hininga. Sino ang naglagay ng kahon doon? At paano nalaman ni Ana ang bawat galaw ni Mateo sa loob ng sarili nitong kumpanya? Ang bawat hakbang ni Mateo patungo sa kapangyarihan ay tila nagiging isang hakbang patungo sa kanyang sariling bitayan. At ang multo ni Ana ay tila hindi titigil hanggat hindi niya nakikita ang tuluyang pagguho ng tore ng mga kasinungalingan ni Mateo. Wala ka ng silbi sa akin, Mateo. Kung paano mong tinalikuran at sinira ang buhay ni Ana, ganoon din kita iiwan sa sarili mong impyerno nang walang kahit isang sentimo. Ang mga salitang ito ay hindi binigkas ng malakas ni Cheska, kundi naging isang madilim na sumpa sa kanyang isipan habang nakatayo siya sa pinto ng opisina ni Mateo. Sa loob, ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang isang makapangyarihang leon ay isa na lamang ngayong nanginginig na pusa. Nakaupo si Mateo sa sahig, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay dilat na dilat habang nakatitig sa portrait ni Don Roberto. Ang bawat anino sa silid ay tila nagiging mukha ni Ana sa kanyang paningin, isang multo na sumisingil sa bawat kasalanang kanyang ginawa. Nang kabanatang ito ay nang subukan ni Mateo na abutin ang isang baso ng tubig sa lamesa. Ang kanyang mga kamay ay sobrang nanginginig, kaya't ang baso ay dumana sa sahig, na lumikha ng isang basag na tunog na yumanig sa kanyang marupok na katinuan. Sa halip na tulungan siya, si Cheska ay napaatras. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. Ang lalaking ito, na akala niya ay gawa sa bakal, ay gawa lamang pala sa marupok na putik na dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng ulan ng sarili nitong takot. Bakit ganyan ka makatingin sa akin, Cheska? Naririnig mo ba siya? Tinatawag niya ang pangalan ko. Sigaw ni Mateo habang itinuturo ang kawalan. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ko siya pinatay. Gusto ko lang siyang itago. Bakit siya bumabalik? Ang bawat pag-amin na lumalabas sa bibig ni Mateo ay tila isang matalim na pako na nagpapatibay sa kanyang sariling bitayan. Pilit nang ngumiti si Cheska at lumapit. Hinawakan ang malamig na mukha ni Mateo. Hush, Mateo. Pagod ka lang. Bukas ay ang malaking araw natin sa board meeting. Kapag nakuha na natin ang buong kontrol sa kumpanya, aalis na tayo rito. Kalimutan mo na si Ana. Sa kabila ng kanyang malambing na tinig, ang mga mata ni Cheska ay tila isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon upang lumayo. Ang locket na nakasabit sa kanyang leeg ay nagniningning, tila isang saksi sa kanyang sariling kataksilan. Nang makatulog si Mateo dahil sa tindi ng pagod at takot, dahan-dahang lumabas si Cheska ng opisina. Mabilis siyang naglakad patungo sa madilim na koridor at kinuha ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang accountant na si Mr. Lim. Ayusin mo na ang lahat ng mga papeles sa paglipat ng pondo sa Singapore. Baliw na si Mateo. Hindi na natin siya mapapakinabangan. Bukas, pagkatapos ng pirmahan sa board meeting, didiretso na ako sa airport. Iiwan ko na ang lalaking ito para harapin ang mga pulis at ang multo ng asawa niya. Ang bawat salita ni Cheska ay tila naging isang malamig na hangin na pumasok sa storage room kung saan nakatago si Ana. Gamit ang kanyang earphone, narinig ni Ana ang bawat detalye ng plano ng kanyang karibal. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis.
Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pananabik. Ang bay ay nakatakda na para sa bukas, at ang mga ahas na ito ay handa ng ubusin ng isa't isa. Tumingin si Ana sa sarili niyang anyo sa isang maliit na salamin sa storage room. Bukas, hindi na siya magiging si Belle na tagalinis. Bukas, ang tunay na may-ari ng Maribel Holdings ay muling uupo sa trono upang panoorin ang huling pagbagsak ng mga taong umagaw sa kanyang korona. Ngunit bago yon, kailangan niyang tiyakin na hindi makakatakas si Cheska dala ang locket. Ang gabi ay dahan-dahang lumilipas at ang bukas ay nangangako ng isang madugong labanan ng emosyon at katarungan. Sino ang huling mananatiling nakatayo kapag ang lahat ng mga kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho? Ngayon na, ang araw na hinihintay nating lahat. Sa pagpirma ni Sir Mateo sa dokumentong ito, formal na nating idinedeklara ang kawalan ng kakayahan ni Ma'am Ana Maribel na mamahala at ang buong kontrol ng Maribel Holdings ay malilipat na sa kanyang asawa. Ito ay para sa ikabubuti ng kumpanya at ng pamilya. Ang boses ng abogado ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang boardroom. Ang hangin sa loob ng silid ay napakalamig dahil sa aircon, ngunit ang pawis ay dahan-dahang gumiguhit sa noo ni Mateo. Nakaupo siya sa gitna ng mahabang lamesang nara. Suot ang kanyang pinakamahal na Amerikana, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malalim at tila may hinahanap na hindi makita sa loob ng silid. Sa tabi niya, si Cheska ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay at ang locket na ginto sa kanyang leeg ay nagniningning na tila ba ipinamumukha sa lahat na siya na ang bagong reyna. Ang bawat miyembro ng Board of Directors ay nakatitig sa panulat na hawak ni Mateo. Ang panulat na iyon, isang antigong fountain pen na pag-aari ni Don Roberto, ay tila naging napakabigat sa kamay ni Mateo. Nang kabanatang ito, ay nang maramdaman ni Mateo ang isang kakaibang panginginig sa kanyang mga daliri habang papalapit ang dulo ng panulat sa papel. Sa bawat segundo ng katahimikan, tila naririnig niya ang tibok ng puso ni Ana, isang mabilis at marahas na tunog na nagmumula sa ilalim ng sahig. Ang bawat ukit ng kahoy sa lamesa ay tila nagiging mga daliri ng kanyang biyenan na pilit siyang pinipigilan. Sir Mateo, pirmahan niyo na po. Paghimok ni Cheska, ang kanyang boses ay may halong inis at pagmamadali. Ang kanyang mga kuko na kulay pula ay madiin na nakabaon sa gilid ng kanyang upuan. Hindi na siya makapaghintay na matapos ang dula-dulang ito upang makuha ang pera at makalipad patungong Singapore. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng boardroom ng dahan-dahan. Ang tunog ng pag-ikot ng seradura ay lumikha ng isang mahabang tensyon sa paligid. Pumasok si Belle, ang utility personnel, na may dalang tray ng tsa at kape. Nakayuko siya, ang kanyang makapal na salamin ay bahagyang nakababa sa kanyang ilong, at ang kanyang lumang sapatos ay hindi lumilikha ng anumang tunog sa carpet. Sabi ko ayaw ko ng istorbo, bulyaw ni Mateo. Ang kanyang galit ay bunga ng matinding takot na nararamdaman. Lumabas ka! Hindi mo ba nakikitang may mahalaga kaming ginagawa? Ngunit hindi gumalaw si Belle. Nanatili siyang nakatayo sa dulo ng lamesa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa tray. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay direktang tumama sa mga mata ni Mateo. Ang lamig na nagmumula sa mga matang yun ay sapat ng magpabitak sa katahimikan ng buong gusali. Hindi pa tapos ang dula, Mateo. Ang boses na lumabas sa mga labi ni Belle ay hindi na paos o mahina. Ito ay ang boses ni Ana Maribel. Malamig, malinaw, at puno ng kapangyarihan na tila nagmula sa kabilang buhay. Napatayo si Mateo. Ang kanyang upuan ay marahas na tumama sa pader sa likuran niya. Ang panulat sa kanyang kamay ay nalaglag at ang tinta nito ay kumalat sa puting papel. Tila isang mantsa ng dugo sa gitna ng kasunduan.
Si Cheska naman ay napahawak sa kanyang locket. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba nakakita siya ng isang buhay na bangkay. Dahan-dahang tinanggal ni Ana ang kanyang makapal na salamin. Pagkatapos ay tinanggal niya ang hairnet na nagtatago sa kanyang maikling buhok. Ang kanyang pagbabagong anyo sa harap ng lahat ay tila isang eksena mula sa isang trahedya na ngayon lamang nagkakaroon ng hustisya. Ang mga miyembro ng board ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat at kalituhan. Ana, hindi! Hindi ito maaari! Patay ka na! Nasaan ang mga gwardya? Ilabas ang baliw na ito! Sigaw ni Mateo, ang kanyang tinig ay naging isang matinis na tili ng kawalan ng pag-asa. Lumapit si Ana sa gitna ng lamesa. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang awtoridad na tila ba ang buong gusali ay yumuyuko sa kanyang pagbabalik. Tinitigan niya si Cheska na ngayon ay nanginginig na sa takot. Ang locket na suot mo, Cheska, hiram lang yan, gaya ng pag-ibig ni Mateo at gaya ng kapangyarihang pilit ninyong ninakaw. Ngayon, oras na para ibalik ang lahat sa tunay na may-ari. Itinaas ni Ana ang isang maliit na remote control na kanina pa niya tinitimpla. Sa malaking screen sa likod ni Mateo, biglang lumitaw ang mga video recording ng kanilang mga lihim na pag-uusap, ang mga dokumento ng kanilang pangungurakot, at ang boses ni Mateo na nagpaplanong itapon si Ana sa mental hospital. Ang bawat salita, ang bawat kataksilan ay nakabalandra na ngayon sa harap ng mga taong dapat ay magpapatunay sa kanilang tagumpay. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay naging kasing bigat ng isang libingan. Si Mateo ay unti-unting napaupo sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nawalan na ng ningning. Ang tore ng mga kasinungalingan na binuo nila sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng gumuho sa harap ng isang babaeng minsan nilang minaliit. Ito na ang iyong huling pirma, Mateo. Bulong ni Ana habang nakatingin sa kanyang asawa. Hindi sa papel, kundi sa iyong sariling pagkawasak. Tapos na ang pagpapanggap, Mateo. Ang bawat salitang binitawan mo sa harap ng media, ang bawat luhang iniyak mo para magmukhang kawawa, ay sisingilin ko ngayon hanggang sa huling sentimo. Ang boses ni Ana ay hindi na nanginginig. Ito ay tuyo, matalim, at tila isang hatol na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Sa loob ng boardroom, ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang mga miyembro ng Board of Directors na kanina lamang ay handang pirmahan ang pagbagsak ni Ana ay nakatitig ngayon sa screen ng may matinding pandidiri. Nakita nila sa video kung paano pinagtatawanan ni Mateo at Cheska ang pagkamatay ni Don Roberto at kung paano nila pinaplano ang unti-unting paglason sa isipan ni Ana. Nang kabanatang ito ay nang dahan-dahang lumapit si Ana sa kanyang lumang upuan, ang trono ng kanyang ama. Hinaplos niya ang malamig na balat ng sandalan at sa isang saglit, naramdaman niya ang init ng presensya ni Don Roberto. Tila may bumulong sa kanyang pandinig, isang basbas na nagbigay sa kanya ng lakas na tapusin ang lahat. Naupo si Ana ng tuwid. Ang kanyang tindig ay muling naging reyna ng Maribel Holdings. Habang si Mateo ay nananatiling nakaluhod sa sahig, ang mukha ay basa ng pawis at luha ng kahihiyan. Ana, pakinggan mo ako. Nagawa ko lang yon dahil mahal kita. Natakot lang akong mawala ka. Ang boses ni Mateo ay isang desperadong hikbi. Isang huling pagtatangka na gamitin ang gaslighting na dati ay napaka-epektibo kay Ana. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga salita ay tila mga tuyong dahon na nililipad ng hangin. Walang kahit isang tao sa silid ang naniwala. Ang hiya o matinding kahihiyan ay nakaukit sa bawat linya ng mukha ni Mateo. Ang katotohanang siya ay naging isang hamak na manlilinlang sa harap ng mga taong dati ay tinitingala siya. Biglang tumayo si Cheska. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at galit. Wala akong kinalaman dito. Si Mateo ang nagplano ng lahat. Ginamit niya lang ako. Mabilis niyang kinuha ang kanyang handbag
at nagtangkang tumakbo patungo sa pinto. Ngunit bago pa siya makalabas, hinarang siya ni Ana. Hindi gumamit ng dahas si Ana. Tiningnan niya lang si Cheska ng diretso sa mga mata. Sa isang mabilis at pinunapagkilos, hinawakan ni Ana ang locket na nakasabit sa leeg ni Cheska. Sa isang pitik, bumukas ang lock nito at kinuha ni Ana ang gintong alahas. Ang alahas na ito ay pag-aari ng isang marangal na babae. Hindi ito nararapat sa leeg ng isang magnanakaw. Bumukas ang malalaking pinto ng boardroom at pumasok ang mga ahente ng National Bureau of Investigation. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila mga tambol ng katarungan. Lumapit sila kay Mateo at Cheska. Ang mga posas ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng opisina. Walang nagawa ang dalawa, kundi ang yumuko habang dahan-dahan silang inilalabas sa silid. Ang bawat empleyadong nakasaksi sa labas ay hindi naglabas ng kahit anong tunog, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng hatol. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na tinipa ni Ana ang activation code mula sa locket patungo sa kanyang laptop. Ang Project Black Widow ay nabuhay. Sa lahat ng computer sa loob ng kumpanya, lumitaw ang mukha ni Don Roberto na may mensaheng, ang katapatan ay ang pundasyon ng tagumpay. Sa isang saglit, ang lahat ng mga accounts na sinubukan ni na Mateo at Cheska na ilipat sa Singapore ay nalock at ang pera ay bumalik sa kaban ng kumpanya. Ang bawat ebidensya ng kanilang krimen ay automatikong naipadala sa mga awtoridad. Nang mailabas na ang mga trader, ang boardroom ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na nakakasakal. Ito ay isang katahimikan ng kalayaan. Tumingin si Ana sa bintana, sa malawak na tanawin ng Maynila. Ang ulan ay tumigil na, at ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa gitna ng mga ulap. Lumapit si Nanay Elena at niyakap si Ana ng mahigpit. "Tapos na, anak. Malaya ka na." Napaiyak si Ana, ngunit ang kanyang mga luha ay hindi na luha ng pighati. Ito ang mga luha ng isang babaeng namatay sa loob ng 10 taon at muling nabuhay sa loob ng isang gabi. Nabawi niya ang kumpanya, nabawi niya ang kanyang pangalan, ngunit higit sa lahat, nabawi niya ang kanyang sarili. Ngunit habang tinitingnan niya ang huling dokumento sa lamesa, isang maliit na sobre ang nakasingit sa ilalim nito. Isang sobre na may sulat kamay ni Mateo na may petsang kahapon. Ano ang huling lihim na itinatago ng lalaking sumira sa kanyang buhay? At handa na ba si Ana na harapin ang huling katotohanang maaaring magpabago sa kanyang pananaw sa lahat? Ana, kung binabasa mo ito, marahil ay natapos na ang lahat. Marahil ay nakuha mo na ang hustisyang hinahanap mo. Hindi ko itatangi, minahal kita sa sarili kong paraan, pero mas minahal ko ang kapangyarihan na ibinigay sa akin ng iyong pangalan. Patawarin mo ako, hindi dahil karapat-dapat ako, kundi dahil kailangan ng puso mong lumaya mula sa akin. Ang mga salitang iyon sa liham ni Mateo ay tila mga huling patak ng lason na dahan-dahang natutuyo sa hangin. Nakatayo si Ana sa loob ng kanyang opisina. Ang sikat ng hapon ay tumatama sa kanyang mukha. Nagbibigay ng kulay ginto sa kanyang maikling buhok. Hawak niya ang liham na may halong pandidiri at pighati. Nang kanyang huling pagpapasya, ay nang dahan-dahan niyang pinunit ang papel sa maliliit na piraso. Ang tunog ng pagpunit ay tila isang malambot na musika ng paglaya. Ang bawat piraso na nalalaglag sa sahig ay tila mga kadenang tuluyan ng kinalas mula sa kanyang mga paa. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng mga balita tungkol sa iskandalo ng Maribel Holdings ay dahan-dahang humupa, napalitan ng mga kwento tungkol sa kamangha-manghang pagbabalik ng tunay na tagapagmana. Si Mateo at Cheska ay nananatili sa loob ng rehas, naghihintay ng kanilang hatol para sa kasong estafa, falsification of documents, at frustrated murder. Ang bawat pagdalaw ni Ana sa presinto ay hindi upang makipag-usap, kundi upang ipakita sa kanila na ang babaeng sinubukan nilang wasakin ay mas matatag pa ngayon kaysa sa dati.
Nakatayo si Ana sa harap ng salamin ng kanyang banyo sa mansyon. Wala na ang makapal na salamin ni Belle, wala na ang uniforme ng utility personnel. Suot niya ang isang eleganteng puting bestido na sumisimbolo sa kanyang bagong simula. Hinawakan niya ang kanyang leeg, kung saan muling nakasabit ang locket ng kanyang ama. Ang malamig na metal nito sa kanyang balat ay tila isang pangako na hinding-hindi na niya hahayaang may ibang humawak ng kanyang tadhana. Sa huling pagkakataon, binisita ni Ana ang puntod ng kanyang amang si Don Roberto. Ang sementeryo ay napakatahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghampas ng hangin sa mga dahon ng puno. Inilapag ni Ana ang isang bungkos ng mga puting rosas sa ibabaw ng marmol. "Papa, nabawi ko na ang lahat." Bulong ni Ana, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. "Ang kumpanya, ang ating pangalan, at ang aking sarili. Hindi mo na kailangang mag-alala. Ang itinayo mo ay mananatiling matatag sa aking mga kamay." Naramdaman ni Ana ang isang mahinang ihip ng hangin na tila humahaplos sa kanyang balikat, isang pamilyar na pakiramdam na tila ba ang kanyang ama ay nakikinig at nakangiti sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Ana na ang bigat sa kanyang dibdib ay tuluyan nang nawala. Ang sugat na iniwan ni Mateo ay naging isang pilat na lamang, isang paalala ng kanyang laban, ngunit hindi na ito nagdudulot ng sakit. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, nakita niya ang isang batang babae na naglalaro sa damuhan, tumatawa ng walang kamalay-malay sa mundong puno ng kataksilan. Napangiti si Ana. Ang buhay ay patuloy na umiikot at sa bawat paglubog ng araw ay may kasunod na bagong umaga. Pumasok siya sa loob ng sasakyan at tiningnan ang kanyang kamay. Wala na roon ang kanyang singsing sa kasal. Ang bahaging iyon ng kanyang balat na dati ay may marka ng ginto ay malinis na, tila ba handa ng tumanggap ng bagong kwento. Inihinto niya ang kanyang tingin sa malayo, sa gusali ng Maribel Holdings na nagniningning sa ilalim ng araw. Hindi ito ang wakas ng kanyang kwento, kundi ang unang pahina ng kanyang tunay na buhay. Ang bawat sakripisyo, ang bawat luhang pumatak, habang siya ay nagpapanggap na si Belle ay naging puhunan para sa isang katarungang walang katumbas. Malaya na siya. At sa mundong ito, na dati ay kinatakutan niya, siya na ngayon ang gumagawa ng sarili niyang liwanag. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang tore ng mga kasinungalingan sa loob ng boardroom ng Maribel Holdings. Ang dating madilim at mabigat na aura ng gusali ay napalitan na ngayon ng liwanag at sigla. Ang bawat empleyado ay naglalakad ng may taas na noo dahil alam nilang ang kumpanyang kanilang pinaglilingkuran ay pinamamahalaan na ng isang pusong may katarungan at katapatan. Nakatayo si Ana sa harap ng malawak na bintana ng kanyang opisina. Pinapanood ang makulay na paglubog ng araw sa Manila Bay. Suot niya ang isang simpleng beige na blazer at ang kanyang buhok ay bahagyang humaba na nagbibigay sa kanya ng mas malambot ngunit matapang na anyo. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsa at sa kanyang tabi ay nakatayo si Nanay Elena na ngayon ay head na ng corporate hospitality ng kumpanya. Wala na ang takot sa mga mata ng matanda, tanging pagmamalaki na lamang para sa batang itinuring niyang sariling anak. "Narinig mo na ba ang balita, anak?" Mahinang tanong ni Nanay Elena. Tinanggihan ng korte ang huling apela ni Mateo. Mananatili siya sa loob ng 15 taon. Si Cheska naman ay inilipat sa ibang pasilidad dahil sa mga gulo na kinasangkutan niya sa loob. Huminga ng malalim si Ana at dahan-dahang tumango. Sa loob ng 1 taon, madalas siyang tanungin ng mga tao kung napatawad na ba niya ang kanyang asawa. Ang sagot ni Ana ay palaging nananatili sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangang kalimutan ng krimen o ibalik ang dating relasyon. Para kay Ana, ang pagpapatawad ay ang pagpapalaya sa kanyang sariling puso mula sa gapos ng puot. Hindi na siya nagigising sa gabi na may kasamang galit. Ang pangalan ni Mateo ay naging isa na lamang malungkot
na bahagi ng kanyang kasaysayan, isang aral na nagpatibay sa kanyang pagkatao. Nakahanap na siya ng kapayapaan, hindi dahil nagbago ang mga taong nanakit sa kanya, kundi dahil pinili niyang huwag maging bilanggo ng kanilang mga pagkakamali. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, itinayo ni Ana ang Don Roberto Foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga biktima ng domestic abuse at financial exploitation. Ng kanyang bagong buhay ay nang makita niya ang unang batch ng mga kababaihang nakatapos ng training at handa nang magsimula ng bagong buhay. Sa bawat ngiti ng mga babaeng iyon, nakikita ni Ana ang sarili niyang muling pagkabuhay. Ang kanyang buhay ay hindi na umiikot sa paghihiganti, kundi sa pagbibigay ng pag-asa sa mga taong nasa dilim. Gaya ng dati niyang kalagayan, noong siya pa ay nagpapanggap na si Belle, ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian o taas ng posisyon, kundi sa dangal na kayang panindigan sa gitna ng unos. Ang katapatan ay maaaring magdulot ng sakit sa simula, ngunit ito ang tanging pundasyon na hindi kayang tibagin ng kahit anong bagyo. Natutunan ni Ana na ang pagiging mabuti ay hindi kahinaan at ang pananahimik ay hindi laging pagsuko. Minsan, ang pinakamalakas na sigaw ay ang tagumpay na nakamit ng may malinis na konsensya. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, nakita ni Ana ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Hindi na siya ang mahinang asawa at hindi na rin siya ang utility personnel na nagtatago sa dilim. Siya ay si Ana Maribel, isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na nagniningning na parang ginto. Inilapag niya ang kanyang tasa at kinuha ang kanyang handbag. Oras na para umuwi sa mansyong na ngayon ay puno na ng liwanag at tunay na halakhak. Naglakad siya patungo sa pinto at bago tuluyang patayin ang ilaw ng opisina, lumingon siya sa portrait ng kanyang ama. Ngumiti siya ng bahagya, isang nangiting nagsasabing maayos na ang lahat. Ang bawat hakbang ni Ana, palabas ng gusali, ay may kasamang katiyakan at galak. Malaya na siya, buo, at handa nang yakapin ang anumang bukas na darating. Ang kwento ng kanyang pighati ay tapos na, at ang kwento ng kanyang tunay na kaligayahan ay nagsisimula pa lamang.